Ang sabi po ni Yeng Constantino, ang nag-iisang Yeng Constantino lang guys sabi niya sa akin, "Alam mo ang galing mong gumawa ng hook. Alam mo, isa kang galing mong writer talaga." After ko marinig yun, sabi ko parang na-validate yung buong pagkatao ko. Yung arrive po lagi ni Ate Catriona. Sobrang, alam mo yung parang si Mama Mary laging papasok. Yes, hello. Go, 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 yes. Todo na natin to, di ba? Susunod sa tabas! Mga ganon. Bakit nga ba mahirap maging P-pop? Dito sa Pilipinas, hindi siya widely accepted yung idea pa lang ng P-pop Since bago, since hindi familiar sa mata ng mga masa, minsan may nakakuha ko ng mga comments na, "Ay, ano yan? Bais ding," mga gano'n. A day before the concert, nandun kami sa Dubai sinabi sa amin, kinancel yung venue. So wala na kaming venue kasi hindi daw napuno. Baka hindi sila nagbayad. Hindi, yung feel ko, di sila nagbayad. Were you paid? I mean, hindi nagbayad yung producer? Hindi siya nagbayad. Sino yung pangarap mong masulatan ng kanta? Yung real talk lang ba? Bini. Totoo. Vocal din naman ako online about it. Parang sabi ko, gusto ko talaga magsulat ng kanta for Bini. Meron ka bang na-experience na parang feeling mo ni-look down kayo as P-pop na artista? Meron. Sino? Kilala mo. May mindset siya na parang, eto na ako. Eto lang kayo. Do you have any message for the people who dream of becoming P-pop idols? Ang masasabi ko lang ay, wag. Char! Wag masubukan. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo ay gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I'm your host, Karain Kim. Thank you na naman sa pagsama sa atin sa ating bagong studio. Again, as we've mentioned, is still a work in progress. So pagpasensyahan nyo na po, gaganda pa po ito kasi kaalipat lang po natin. But, don't worry because today, tayo po ay sasamahan ng isang gwapo at talaga namang fresh na batang talented na idol. If ever lang, hindi nyo pa siya kilala, don't worry, at the end, wag kayong bibitaw dahil makikilala nyo siya. Let's all welcome sa Think Talk Tea Studio from Vision, Franz Chua! Woo! Thank you po! Oh my gosh. Hi, Franz. Bago ang lahat, bumati ka muna sa mga fans mo. Hi, fans. Hello po. Ako po si Franz Chua. Hi, Vixies. And hi, Miss Kring. Nice Yes. to see you I again. know! I was just with Franz like a couple of, kasi nag-guest natin siya sa Laro Tayo. Yes po. So if you haven't seen it yet, panoorin niyo po sa Laro Tayo ang Mm. episode po ni Franz. At talagang dun niyo makikita ang tunay na pagkatao niya kasama ang kanyang ina na si Arman Salon. Actually, biological mom ko po talaga siya. Yes, si Arman Salon. Ayan. Sige. Ito talagang hindi ko sure kung alam ng mga tao to. Pero bakit nga ba mahirap maging P-pop? Nung nag-start kami yung P-pop, ano pa lang parang work in progress pa lang. And talagang nangangapa talaga dun sa industry. Sobrang bago pa niya. And yun nga, since bago pa siya, hindi pa siya yung masyadong binibigyan ng like investments, hindi pa siya binibigyan ng masyadong like pansin or kaya mga sponsorships, hindi pa talaga. So ang hirap, kung mag-start, sobrang hirap niya talaga. Kasi kailangan all out ka, kailangan talagang like sa training, like sa mga production and everything. Kasi syempre P-pop, hindi lang siya yung basta like music lang. Kailangan may sinesell ka ding brand, may sinesell kang visuals. So, yun po. Syempre,
we're living in this country with this economy. In this hard economy. Yes, itong economy. So, I guess, yun nga, sobrang hirap kasi nga, limited lang din talaga ang resources. So, I'm sure for our viewers na walang alam sa P-pop, at least kilala na nila si SB19, tsaka si Beanie, Mhm. 'di ba? And of course, may mga iba pang mga P-pop groups tulad ninyo, Vision, Alamat, Kaya G22. Hindi ko sure kung gaano po kayo ka-familiar. Let us know in the comment section. Kasi bukod sa mga fans ninyo, I'm sure maraming nanonood dito, talagang walang alam. Kaya wag po kayong kasi yun nga yung pag-uusapan natin. Kala nyo, eme-eme lang sa mga P-pop na to. Grabe yung mga, di ba? Mga Hindi pinagdaanan talaga. natin. Kasi syempre si Bini kaka-Coachella lang di ba? Kala mo, wow! Talaga namang ganun sila. Alam niyo naman mga bata natin ng mga Bini, di ba? Yes, Mula yes, nung yes. nagsisimula pa lang sila. Kayo po ang nag-direct ng The Coconut MV, no? Mga panahon na, walang budget! Ayun. Oh my God! Ano yun? Pandemic. Pandemic. Yung Yeah. naka-face Face shield shield. era pa kami noon. Ano yun? Tapos parang yung nag-ano pa yung nagagano. Swab. Nag-swab test pa kami. Tapos nag-shoot kasi kami sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi nga bawal lumabas Opo. Yung nakokonat mo sa loob po ng bahay ni Kuya shoot yun. Pero parang hindi, di ba? Miss-screen yun. Oy, ano yan? Tapos as in, tayo.com. Damit ko nga ata ibang suot doon. Totoo ba? True. Oh. True. Kasi wala talagang tapos siya, anong tawag nito? Sobrang strict. 2 weeks kami naka-quarantine bago makapasok sa bahay ni Kuya. Oh. Nga, diba? Pero, I mean, that's why I'm so happy with the success of Beanie kasi parang coming from that, na parang almost talagang alam ko na talagang hindi na dapat i-debut yun pero naipaglaban pa rin naman talaga. So, thank you Lord, thank you Universe for making it happen. But for you guys, since when? So, ang pangalan ng grupo nyo ay? Vision. Spell mo. VXON. Ano ibig sabihin ng Vision? Ayun, hindi ako nag-review. Hindi, VXON po. V stands for Roman numeral number 5 kasi 5 members po kami. Then X, nag-cross yung paths namin. And on, may ginagamit po kasi kaming parang practice kapag nasa on stage kami, mag-switch on kami. So yun VXON. Vision. Okay. And you debuted when? 2022, January 7. 2022. Yeah. Kaibigan ko rin po ang inyong leader na si Yes. Christian, Yeah. C13. C13. Super funny yan kasi I reached out to him. Nung dati pong vlogger pa lang ako nung Kring Kim vlog, nag-reach out ako sa kanya, "Oy, Christian," kasi I know him from the K-pop Yes, Kineme, yes, yeah. diba? Can I interview you as a former trainee in Korea? Tapos sabi, sige po. Tapos dun ko nalaman na actually po magde-debut ako nung interview na Totoo ba? Hindi mo ako brief medyo, no, na magde-debut ka. Kasi kala ko, as in, interview ko siya as a trainee, former trainee. Hindi ko alam na magde-debut siya. And when Doon na lang sinabi talaga? Oo, when I released the video, parang, which is like early 2022, pa-debut na kayo noon. Oh my gosh. Hindi ka pre-interview, Oo, C13. wala kang di uso nung araw Pandemic Okay, siya. So, nag-debut kayo nung 2022. How has it been since then? I mean, it's been, what, 4 years? 4 years. Well, nung 2022 po talagang mahirap kasi nga yun nga, pandemic pa. Yung training namin, yung katulad nung may mga practice pa rin na kailangan mag-swab, kailangan talaga yung mga face shield and everything, face mask. At kami, po kami, parang kinulong kami sa isang bahay. Kasi syempre, para safe din. And para malapit lang din po kami sa studio. Yun, for 2 years kaming in-house. Magkakasama kayo? Yes po. Tapos, actually before mag-debut, nagka-COVID pa po kaming lahat na members. As in a day before debut, lahat kami positive. Legit. Wait, so debut nyo January 7. Yes. January 6 parang may mga COVID kayo? Meron na kami symptoms ng mga January 5, ganun. Tapos, as in nag-test na, after namin mag-test, ayun, positive kami January 6 ata. Tapos hindi kayo nakapag-perform? Hindi po. Kasi
Ang initial plan po ng Cornerstone is magkakaroon kami ng showcase, ng Yes, launch. yes, yes. As parang mga gano'n po talaga like 'di ba kapag magde-debut ng ano, Mm. like kailangan Ang mga grand idol. po. Tas hindi siya natuloy kasi nga lahat po kami positive no'n. Mm. Tas yun, actually parang wala po kaming ganap naman, pinapanood lang namin yung MV namin tas naghihintay kami ng mga reactions galing sa P-pop fans, yung mga existing P-pop fans na. Mm. Tas yun, sobrang feel ko lahat kami nangangapa pa, hindi namin sure kung ano yung mangyayari, kung ano, maghi-hit ba 'to or, magwo-work ba 'tong P-pop na 'to or kakagatin ba tayo ng masa, gano'n. Tas ayun, feel ko naman nagkaroon kami ng onting traction since yun nga, parang nag-trending siya sa TikTok, Which yung The one? Beast, Yung The Beast? yung The Okay. Beast. Nag-trending siya sa TikTok na yung mga edits na check out this new P-pop boy group, Mm. ganyan, ganyan. Tapos parang na-hook sila na, ano na, may mga bagong P-pop na ganyan, ganyan. Pero siyempre hindi pa rin kami immune dun sa mga bashing. Mm, mm, Kasi may mm. mga kulay pa yung mga buhok namin, tas yung makeup namin as in parang feel ko hindi siya accepted ng masa talaga before. We'll get there later. Yeah. Kasi syempre, P-pop, I mean, to be honest, was and still is heavily influenced by K-pop. Mm. Obviously, that's why all of the P-pop idols, they do like all these K-pop dance challenges and Yeah, yeah, yeah. everything. Still very heavily influenced. Pero, bago natin pag-usapan yan, kasi I know, it's a choke point eh. Mm. Kumbaga, parang kaya hindi din matanggap ng maraming tao kasi yung mga lalaki naka-makeup, yung mga ganun, Yeah, 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 maraming yeah. pushback. Mhm. Maraming something eh. But before we get there, what was the journey like debuting as a P-pop idol? The only P-pop idols that I've had on the show are Press It Play, Mm. si Charles and si Charles ba? Si Charles ba 'yon? Tsaka si JP. Yes, Charles and JP. Hmm. Pero kasi mas ano 'yun eh, old school sila eh. Parang galing pa sila sa K-pop Community. Yeah, yeah, cover yeah, yeah, groups, 'di ba? cover Tapos groups. nag-training pa sa Korea yung mga 'yan. And then eventually, I also had the Wink. Wink. Iba din yung journey ng Wink because nag-debut sila solo bago sila Gets, pinagsama-sama. yeah, yeah. What was the journey like for you becoming a P-pop idol? Ano yung mga kailangan, not just you but I guess in general, ano yung mga kailangan yung pagdaanan or to go through to debut? Ako feel ko kasi parang kapag sinabing P-pop idol, ang ano nila dapat glamour, ganyan, ganyan. Mm. Pero di nila alam yung behind the scenes na it takes years before ka mag-debut, na marami pang pinagdadaanan na process. Like, dumaan kami sa monthly evaluation. Mm. Like, parang influence din siya ng K-pop, yung Yeah. K-pop training system. And dati, like completely different members pa talaga yung Vision. Yeah, No. mga nasa 10 ata po kami na trainees, ganun. What? I didn't know that. Yes, This was like mga yes. 2021. Yes, 2020 Kasi 2020 late 2020 to 2021 na, mga ganun. Saan to galing, tong mga trainees na to? Nagso-scout po yung Cornerstone sa TikTok, online. Kasi pandemic nga din po. Online sila nagsa-scout. Yes, dun po sila parang nag-reach out sila sa mga like, mga TikTokers, mga influencers, ganyan. Yes. Including you? Opo, yes. Na-scout din po ako online din. Parang sabi na parang, would you like to become a part of a P-pop group? Yes. Nung una, sabi ano lang parang boy group. Syempre ako, parang duda ako kasi, boy group? Kasi yung ibang mga boy group sa Philippines, parang hindi ko, Bet? oo, parang, Tulad ni? Charot! hindi, yung parang brand ba dati ng pag boy group ka, parang, Gets. yes. Yung parang One Direction atake. Parang sabi ko, hindi ko siya yung, personally, hindi ko siya gustong tahakin na ganun Okay. yung brand. So ako parang sabi ko, duda ko, hindi ko gusto yung ganun. And then, nung naging specific sila na P-pop na inspired ng K-pop, sabi ko, gusto ko Go. i-try. Kasi K-pop stan po talaga ako. Oh, like which groups? Nag-start po ako mag-stan ng K-pop from pa lang, Wonder Girls. Ilang taong ka nun? Siguro mga
6, 7. Elementary, oo nga. Oh my God. Wonder Girls, To Anyone, Big Bang. So second gen K-pop fan ka. Yes, do'n po ako nag-start na parang magkaroon ng interest po sa K-pop. And then, as in tuloy-tuloy na siya. And ako sa school, wala po akong kausap sa ano, ng like makapag-share ng ano, interest sa K-pop kasi feel ko binubully nila yung mga tao na ano, Nung may araw, no? gusto ng Oo. K-pop. Oo, So wala totoo. talagang makapag-share nung gano'n. Tas hanggang sa sumikat na yung K-pop na unti-unti na siyang accept sa Pilipinas. Tas yun na, nung nagkaroon ng chance na, "Ay gusto mo mag-audition sa P-pop?" Ganyan, ganyan. Sabi ko, "Ay fantasy ko 'to, gusto ko 'to." Ganyan. Pero before being scouted by Cornerstone, so you're under Cornerstone kung saan ito rin ang company ni na Ate KZ, Kuya Tandingan, TJ. Monterde. Ba't ako yung surname? Buuin mo Ay, naman! KZ Tandingan, TJ Monterde, Piolo Pascual, Eh, Catriona Gray, eh. Yeng Constantino, Sam Basta Milby. madaming Yes, sikat dyan sa madami, company madami. ninyo, Yes, yes, oo. yes. So bago ka ini-scout ng Cornerstone, saan di mo ba nag-try sumali sa Star Hunt, PBB, mga The Clash? Nag-try po ako. Saan? The Voice Kids. No! Yes. Kabatch ko po sina Darren Espanto. No, fuck! Yes, like a Gayrano. Nakapasok ka? Dun sa Blind parang, auditions. nakapasok ka sa blind auditions? Yes. Pull it up! Pull it up! Jamie, pull it up! Oh Wala my na kayo God. makikitang video. Tagal na nun. Hindi, makakanapan Ganito na. natin yan. Tawag natin yung mga taga-post ng ABS-CBN. Hanapin mo nga doon yung season 1. Oh my God! Ilan taon ka nun? 12, 13, yung mga ganun po. Oh my 12, 13. God! Tapos, nag-blind auditions ka, Hindi po ako nakapasok walang sa nag-turn. auditions. Wala po. Yes. Nagsisisihan nyo na ba, Sarah Geronimo? Sino ba doon? Lea Sara Bampu. Tatlo lang. Apo, tatlo The lang. Voice Kids. Oh my God! What did you sing? No One by Alicia Keys. Sample. And 3, 2, and Q. Maliit pa boses ko nun pero iba na ngayon. Pero so go. No one, no one, no one. Get it away, you wanna feel it. Yeah. Pinalseto tayo at 10 a.m. Maaga pa guys. Oh my God. Okay. But at least you had that. And then Yes. after trying to join The Voice Kids, did you try other? Like, Taog ng Tanghalan, maybe Nag-try po akong PBB? PBB. Oh my God. Pumila ako sa Araneta. Anong batch to? PBB yung batch ni na Maris. 2014. Oh my Yes, God. yes, batch ni na Parang Maris. PBB Teens. Parang hindi, magkakasama yan eh. All in ata to. yes, All in, magkakasama. yes. Sila Daniel Matsunaga. Yes. Ano nangyari? Wala, hindi ako nakapasok. As in? Hindi Ang pa pogi mo talaga. kaya? Na-feel ko, ako nun parang feel ko mukha akong tanga nun. As Nung in? mga era na yun, parang feel ko nerd ako, ganun. Tapos, parang sinabi pa sa akin ni Derek Loren no, na dapat, you need to be more snappy nung audition, ganun. Ano daw? Snappy. You need you to be more snappy. Oo, yung yung the way I talk, kailangan snappy daw, ganun. Tapos, yun. Hindi biro din yun yung audition na yun. From, I think, pumila kami 4 a.m. or 3 a.m. hanggang natapos yun mga 9 p.m., Oh 10 my p.m., God. ganun. So, ibig sabihin nakaabot ka sa, di ba? Kasi may parang first round, second round Yes, yan eh, yes, di ba? yes. Umabot ka kay Direk Loren at Yes, least. umabot pa kay Direk Lauren. Oh, naalala ka ba ni Direk Loren? Feel ko hindi na. Ang dami na nun. Dami na pinagdaanan. Sobrang dami nag-audition kay Direk Oo. Loren, no? Okay. So, ibig sabihin to ever since you were young, you really wanted to be in show business, Yes. more or less, somewhat. Yes. Okay. Is there a reason why you wanted to pursue show business or music? What was your, what made you want to be in this industry? Ako gusto ko na po talagang maging musician dati pa lang. Nung siguro, naririnig na ako ng nanay ko mga 3 years old ako, naghaham-ham na ako, kahit wala pang words, ganun. Tapos, like, yung obnoxious humming yung obnoxious singing na hindi ako matigil sa pagkanta, ganun. Hanggang sa, sinali na lang ako sa mga vocal lessons, ganun. Kasi, yun po, parang sabi nila, may potential. Tas, what if, like, i-pursue na, karirin na. Tapos yun, feel ko nag-influence din sa akin yung tatay kong mahilig kay Michael Jackson. Ay. Okay.
Kasi lagi po siya nanonood ng Michael Jackson. Mm. So, siyempre as a kid, tas nanonood din, nakikinood din, parang naa-adapt ko rin po yung ibang yung performance, gano'n. Tas Michael Jackson. tas yung glamour din po nung mga videos, yung stage, yung concert, parang nafi-feel ko po na gusto ko rin siya. Parang naano ko rin siya as I grew up, parang sabi ko gusto ko rin na ma-try. Sobrang tas ginagaya ko siya, as in marami akong ginagayang mga artist. Tas yun, feel ko dun din nanggaling yung talent kong nanggagaya din ako ng mga tao. Ah. Yung like kay Arman Salon, Oh, sino gano'n. ba mga ginagaya mo? Like, sige, si Lou. Go, 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 yes. Todo na natin 'to, 'di ba? Mga gano'n po, susunod sa labas! Mga gano'n. Mga gano'ng onting mga like yung, "Ma, I'm sorry ma, kung di ako magaling. Kasi sabi nila, hindi naman daw ako magaling. Kaya nung nagka-crisis sa Spain, isa ako sa mga teacher na natanggal." Mga gano'n. Oo, ano yun? Last na yun. Tony Gonzaga, Four Sisters. Oo nga. Si ano pangalan niya? Bobby ba? Siya ba hindi ko kasi Siya si Teddy. Teddy. Kasi alam mo lang yung bakit parang kasalanan Bakit ko? parang kasalanan ko? Kasalanan ko. Oo na, Bobby! Ikaw na magaling, ikaw na maganda. Ikaw na lahat. Ganon. Alam mo, dapat maging komedyante ka na lang. I go for. Feel ko nga din. Kasi Diba? yan din yung mga nag-hit kong mga TikTok, Di ba mga nga? reels. Yun Eh di, din. ilaban mo na yan. Feel ko din. Pero Feel magaling ko talaga din. siyang songwriter. Ibigay natin sa kanya yan. Pero hindi mo Thank you pwede po. itago yung talento mo sa komedya. Kasi malay mo dyan ka talaga yumaman. Feel ko din. Parang feel ko time ko na rin para yumaman na. Okay. So mamaya sa pagbabalik po natin, pag-uusapan natin, yung mga talento mo pa, kung gusto mo pa mag-share ng mga ginagaya mo. But also, ano ba yung mga sakripisyo ng mga idols? Of course, we've heard it from SB19. We've heard it from Beanie. We've heard it from BGYO. But hindi alam ng maraming tao na maraming ibang P-pop groups, hindi lang naman yung mga sikat. And imagine kung ano yung pinagdadaanan nitong mga grupo na to for their training, for their sweldo, 'di ba? If you haven't seen yet yung interview namin with Mika Javier and JR, check niyo po yun. Kasi yung mga P-pop nararanasan din po na yan. Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Yes, of course, hindi mawawala ang ating paboritong segment, ang Alugbati portion. Thank you so much to all of our amazing and wonderful viewers and listeners from all over the world. Tulad ni Neza Garcia from France, Ian and Clarice Villaluz from South Korea, Les Villanueva from Brisbane, Australia, Hazel Caldito mula sa Poland, Cristel Cuevas from UAE, Jerilyn Morales from Binyan City, Laguna, Jenny May Fajardo from Las Piñas, ito ko hirap nito Pitzul Sky Iwich Kinsay of Pangasinan, Jose Ramdi of Cebu City, Philippines, and Rica Jones Concepcion from Olongapo City. And once again, kung gusto niyo rin po mabate, wag po kayo mag-atubiling mag-comment down below with your full name and surname, at kung saan po kayo nakatira. And of course, kung di pa po kayo nabate, wag kayong wawalan ng pag-asa. Meron pa po tayong mga alugbati portions later. And you can also check out our previews and future episodes kasi baka dun po namin kayo mabate. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Ayun na nga. Yun na nga. Yun na nga. Napanood mo ba yung video with with Mika Javier and Yes. JR? Were you Yes. able to watch it? Opo. The Dark Side of OPM. Mhm. And I'm sure as a songwriter, medyo nag-tingling sensation ka rin sa mga napag-usapan natin, no? Ano yung mga maibabahagi mo? Mababahagi, ang lalim. Masishare mo ng mga struggles ng P-pop idols. Kasi yung mga sa kababayan po natin, iba po kasi yung pagiging idol Medyo mas mabigat Iba siya siya. Bawal kang magka-jowa. Dapat lagi kang perfect.
bawal kang magmura, bawal kang nakikita nagyoyosi. Para kailangan perfect ka as a Kailangan person. example ka ng kabataan, gano'n. Oo. Hindi katulad nung mga iba nga na mga ibang mga tao na mga artista na parang may sex scandal pa nga pero may racket pa din. Gets mo? Yun, gets. May sex scandal na may sex scandal na, yung iba naman nahuhuli ng cheat. Yung iba naman nadawit sa korupsyon or naging mistress ng ano, pero meron pa rin silang mga trabaho Oh, To be fair nabibigyan pa oo. rin sila ng trabaho. Pero sa mga P-pop ay mga idols kasi, K-pop, P-pop, J-pop, C-pop, T-pop, lahat, hindi na yan. Mm. Kailangan para kang pure. Kaya mas mahirap siya feeling Yes. ko. May ano po, parang kapag idol ka, may responsibility ka na parang kailangan mo maging example din talaga ng kung sino yung mga nanonood sa'yo. Mm. And yung kahit onting mali mo lang, parang napapansin siya agad Mm. na pwede siyang magamit against you. So, medyo mahirap nga siya na may ganong standard for idols. May mga nagamit na ba against you? Parang may mga napuna na ba sila sa'yo? Ako nakikita ko usually yung pagiging, yun nga, loud ko tsaka medyo hindi rin ako yung sobrang masculine na standard na mga Pinoy. So, minsan may nakakuha ko ng mga comments na, "Ay, ano yan, bais ding," mga gano'n, mga Bais gano'n. ding? Bading, Okay, mga okay. gano'n. So, medyo parang hindi naman ako, I do not take offense from that. Pero ako, parang ang ano lang, medyo feel ko kailangan mag-progress pa kasi 2026 na guys and nakakita pa Mm. rin tayo ng mga ganong comments. Parang feel ko it's sobrang behind na natin sa like kunwari sa pag-iisip, sa mindset. So I think, yun. Is it a struggle? For example, nga na-mention mo na hindi ka sobrang masculine. And I know that there are other P-pop idols who are not, kumbaga medyo soft boy ang atake Soft nila. boy. Is it a struggle having fans or is it an advantage? For me, meron siyang downside, may benefits din. Ako kasi parang in-embrace ko yung soft boy brand. Kasi marami ding market din yung soft boy brand. And Right. like hindi lang sa Pilipinas, meron din sa ibang Mm. bansa na gusto nila yung idol nila is very soft lang. Mm. And mas gusto nila na, yun yung preference. May preference na ganun na Mm. yung ibang fans. Siguro yung downside nga lang din since hindi talaga like dito sa Pilipinas, hindi siya widely accepted yung idea pa lang ng P-pop parang hindi siya yung sobrang accepted pa or hindi pa siya yung massive, hindi siya mainstream. So, I guess since hindi familiar sa mata ng mga masa, mata ng ibang mga tao, yung lalo na kung sino, kunwari si Mang Kanor, kung nanonood ng gano'n. Ang specific ng example mo Ayun. Wow! Okay. Ay, Mang Kanor, nanood siya. So, Oo. hindi niya ma-appreciate yung gano'n. Siyempre kasi bago sa mata niya, bago sa pandinig, bago sa yung idea niya, hindi siya, kumbaga, hindi siya sanay sa gano'n. Mm. So, dun ka makakakuha ng mga judgments, yun nga, parang mga bashing, gano'n. Bukod sa mga bashing na grabe naman talaga kahit naman sinong artista, public figure, may mga bashers talaga. Bukod diyan, ano yung mga specific examples that you can share nga about na pinagdadaanan or naging struggle ng mga P-pop? I know that you have friends in the industry na tell us Yes. about it. Okay. Ay napainom, isa muna tayong cheers muna tayo dyan para sa ating mga teenage spill. Okay, sige. Feel ko simulan ko muna sa amin. Okay. Like personal sa amin. Siguro naging part na rin siya ng like journey namin na talagang binabalik-balikan namin until now. Na medyo hindi naman sa na-scam. Parang yung pinangako sa amin ng isang producer from other country, hindi siya natupad. May brand po, okay, eto na. Sige na, ano na natin to. Oo. Isisplok na. Isisplok na natin to. Nung bago-bago pa lang po kami, mga 2022, magkakaroon kami ng show from, pwede ko masabihin? Oo, pwede mo sabihin, of course. Huwag mo sabihin yung tao, pero kung anong Okay. lugar. Pero makilalaman nila kung hindi, sige.
Sa Dubai po. Dubai, okay. Ay, sa Dubai meron po kaming, parang, may kumuha sa'ming producer from Mm. Dubai, Filipino siya. And, um, dun sa show na yun parang binrand siya na solo concert ng Vision Oh, in in Dubai. Dubai. Siyempre kami, excited kami, siyempre first ano namin. Pero may ano din kami, parang anxious kami na, bago pa lang kami, meron ba kaming Ma massive fan base? May manonood ba? May bibili ba ng tickets? Ganito, ganyan. May supporters ba ng P-pop doon? And yun, sobrang ano namin. Pero na-excite kami. mm. Mas, yung excitement, parang mas malaki yung percentage niya. And then, nung yun na nga, nangyayari na yung preparations, as in, like, nag-prepare na ako ng setlist and everything, tas kung ano yung mangyayari sa concert. Inaayos na rin yung ano, yung venue, ganyan, yung production and everything. Yung producer, siguro midway, malapit na yung concert. Bigla siyang, from a huge venue, bigla siyang nag-ano sa amin na, ay, kailangan nating mapuno tong venue. So, magpapasok tayo ng iba pang acts. Local acts from Dubai. Which is Filipino Oh. din. Pero okay sa amin namin, okay lang. Kasi para makatulong din na mapuno yung venue, ganyan-ganyan. So, okay lang. And hanggang sa nagkaroon na rin ng ano, isasabay na pala to sa ano, parang, alam mo po yung ano, kunwari nagte-training ng mga dance, tapos may dance recital. So, Okay, okay. yun. So, parang isasabay na rin daw sa gano'n para tuhog na, para mas marami din manood. Kasi siguro yung ano pa lang, yung sales namin nun, mga nasa 40%. Okay, So, hindi pa okay. rin siya buo, pero 40% at least meron na. Tapos, ayun na, malapit na yung concert. Nagsasos na kami kasi minsan ang tagal na mag-reply, gano'n, nung producer. Pero, good thing naman nakalipad kami papuntang Dubai. Like, Mm. inano nila, inasikaso nila yung flights and everything, yung accommodation. A day before the concert, nandun na kami sa Dubai, sinabi sa'min, kinancel yung venue. So, wala na kaming venue kasi hindi daw napuno. Baka hindi sila nagbayad. Hindi, yung feel ko, di sila nagbayad. Pero, nandun na kami. Pero anong gagawin natin? Oo nga. May mga bumili din na fans from Exactly. Dubai. And, andun na kami, parang anong gagawin natin? Anong ano natin? Kasi sayang din na andun na kami, anong gagawin namin? And yung mga, syempre yung sa puso namin nun, gusto namin magbigay ng show dun sa mga pupuntahan namin na Vixies from UAE. Mm. So, ang ginawa namin para as a solution, naghanap yung team namin Mm. ng bar Ah. na may-ari ng kunwari Filipino din na may-ari, gano'n. Oo. Pero yun na nga, on the day na namin yun ginawa. Kasi nung pagkalapag namin, dun lang sinabi, anong gagawin natin? Parang lugmok na kami na naiiyak na kami. Mm. Kasi parang, shucks, first natin 'to outside of the country. Tapos parang kami lang yung Pinoy na sinong magtutulong sa'tin, nasa ibang bansa tayo, anong contact natin, wala tayong contact, ganito, ganyan. So, cut to next day, yun na yung day of the concert. Mm. Yung team namin and yung UAE Vixies, yung fan base po namin dun, naghahanap ng bar na Filipino rin may-ari. So yun, hanap-hanap sila. Tas kada namin, minsan hindi possible na magkaroon ng event dun sa bar na yun kasi siya sobrang liit, tapos yung Mm. sound system hindi okay. So, kasama kami habang naghahanap ng venue. So Mm. nagsa-soundcheck kami dun sa bawat bar. So yun, soundcheck kami, tas naiiyak na kami kasi hindi talaga siya nagwo-work. Kasi feel namin, kasi syempre yung namin, yung mga dance namin nun dati, as in pasabog, yung may mga dance break, tas may mga Oo, lifting, oo, ganun. oo. So, pag sobrang liit niya, hindi namin siya magagawa. And yung mga mic, pasahan lang, kunwari 3 lang, 2 lang, gano'n. Mm. So, next na kami, like next bar, hanggang sa umabot kami ng mga 2 PM, 6 PM yung show.
So, ito yung UAE Vixies naman, inorganize na nila yung ano, na parang, yung show mamu-move siya sa ano, ganito, ganyan. Parang may GC na. Oo, May GC na yung oo, mga oo. fans to keep in touch dun sa kanila. Pero siyempre, may mga ano din, no, nagko-comment na, ano ba yan? Ano, scam, ganun, ganun. Oo. Kasi hindi natuloy yung show dun sa pinangakong venue na malaki. Tapos dun, cut to, nagkaroon na kami nakahanap na kami ng venue na feel ko swak naman siya. Kasi very intimate pero at the same time may malaking space. Mm. Parang karaoke space siya. Mm. So dun, after nun, dun na kami Perform. nag-perform. Tapos talagang inown na lang namin yung moment. Tapos nakipag-interact na lang kami sa UAE Vixies. Siyempre kasi hindi naman kami laging nandun. Tapos nakipag-usap na lang din kami na yung parang mas intimate na fan meet ba. Yeah. Ganun. So, yun. Hanggang ngayon, binabalik-balikan pa rin namin yung experience na yun. Medyo traumatic siya. I mean, traumatic talaga siya kasi nasa ibang bansa ka tapos biglang ganun. Pero siguro, ayun, parang feel ko naging, ano siya, core memory. Were you paid? I mean, hindi nagbayad yung producer? Hindi siya nagbayad. So, pero at least nakauwi pa. nakauwi naman. Yung Yes. ticket pa uwi, sagot niya din. Yes. Yung accommodation, yung ticket sa kanila. Pakain, sagot din nila? Hindi. Oh my Hindi. God. Yung UAE Vixies pa yung nagbigay sa amin ng ano. Oh my God. Yes. Ay talaga, ingat-ingat kayo. Marami talagang mandarambong at saka talaga Yes. mga Totoo yan. manluloko sa industriya. Totoo yan. Tsaka isang ano rin dito, feeling ko with isang pang struggle kasi compared sa kunyari nag-PBB ka or compared sa kunyari sumali ka sa Itbulaga, mga ganyan. Meron ka na agad exposure. So you're already exposed to the masses, 'di ba? Yeah. With P-pop kasi, especially yung mga smaller companies, talagang sariling sikap kayo mag-promote ng sarili nyo eh. Would you say that it's one of the struggles also? Yes po, kasi since wala nga po kayong, like kunwari, mas maliit pa yung company, like hindi masyadong, walang connections sa industry. So talagang from zero, kailangan mo talagang iangat yung sarili mo online. Yun yung pinaka number one siguro na platform na para promote ka ng music mo online. Sa amin naman po, ano kasi, like Cornerstone, meron connection sa TV, sa mga networks, sa iba't ibang mga radio stations, and sa industry. So, grateful din kami na meron din kaming ganun na connections. Pero yun nga, sobrang hirap din kasi hindi naman like lagi nagkakaroon ng ganong exposure. So, online talaga yung platform namin na kunwari, yun yung binubugbog talaga namin ng content. Tsaka sariling sikap nyo. Kayo yung Sariling gumagawa sikap, ng content. Hindi ka doon Yes sa po. Korea na, for example, every week may music show. Labas ka lang ng labas, Totoo. di ba? Guesting ka lang ng guesting. Dito, kayo talaga yung kailangan gumawa ng paraan. Yes po. Like, team nyo rin yung mag-iisip ng mga content, team nyo rin yung mag-ano ng, kung saan kayo mag-guesting, kunwari fan cam, team nyo na rin yung maggagawa ng gano'n. Oo, team na. Paano kung yung team mo maliit? Ayun. Yun yung problema Yun di ba? Kasi hindi naman lahat. Swerte nga kayo kasi may Cornerstone kayo Yes Paano po. pag kunyari yung mga talagang, kasi since Maliliit. sumikat, to be fair, since sumikat yung P-pop, kumbaga nagkapangalan because of like SB19, SB19. Bini, ganyan. Ang dami talaga nagsulputan. Yes. Like sobrang dami. And most of these people, nakakaawa kasi nangangarap lang naman yung mga bata, 'di ba? Pero parang sige magde-debut na ako. Pero without them realizing na without naming names and dropping names, yung mga producers nila, sila pa mismo yung parang medyo nang-scam sa kanila. Gets. Have you heard? Yes. Oo naman. Meron akong alam. Oh, go. Na Sino? na Char. Pero kilala ko talaga. Okay. Gets. Siguro parang tayo iniisip na parang try nilang kumiwalas kasi kineme. Yun nga, parang minsan kasi yung ibang mga producers, yung ibang mga like companies. Yung management. Like gawa lang sila ng gawa. Kaya na nung nga P-pop, hindi nila pinag-iisipan yung kung ano yung like yung sa production, like yung sa training and everything. Syempre yung mga bata nangangarap lang din, gustong, 'di ba? Parang gusto mag-perform, gustong i-live yung dream nila. Yeah. Tapos biglang out of budget na tayo. Wala na 'tong mga ganyan. Tapos biglang makakat yung dream nila na. Oo. Tapos nakakaawa. nakakontrata ka pa rin sa kanila. Hindi ka tuloy makagawa ng ibang mga plano mo sa buhay. Kaya kayo, guys, kung nangangarap kayo maging P-pop idol, huwag kayo basta-basta sasama kung kani-kanino.
Alamin niyo muna Oo, tsaka yung hindi pa ako company. naghahanap ng P-pop idol. Sabi ko, okay, send ng send sa akin. Kasi ang dami-dami nag-send sa akin ng mga dance videos nila. Hindi pa ako gumagawa. Tapos na po yung mga linya ko ng ganyan mga K-pop nung araw. Nung araw kasi naghanap talaga Opo. ako. Even for Bean and BGYO, kasama ko sa mga naghanap ng mga Yeah, tao. okay. Nagpo-post pa ako. Noon ngayon, di ba, hindi na ako nagpo-post. Gets. Kaya wag niyo na akong sendan. Artista na hinahanap ko ngayon. Hindi na mga P-pop, artista na. So kung gusto nyo lumabas sa mga kinama, Yeah. Yan, pero sa mga producers diyan, yung mga management diyan na may plano mag-P-pop, alamin niyo muna kung ano yung like mag-research kayo tsaka sa idol. Oh, mahal. mahal siya. Mahal Hindi siya biro, ah. hindi siya biro. Papakainin mo yan, papabahayin mo yan lahat. Mm. Papatraining mo yan mga lahat. Ilan yan? Sabi mo, 5. Lahat, 5, 6, 8. Lahat yan may mga styling. Hindi yan eme-eme. Hindi Kaya nga. kung feeling nyo na gusto nyo lang kasi gusto nyo for the clout or whatever, don't even think about it because you're just gonna ruin everyone's dreams. Yeah. Uminit yung ulo ko Kawawa doon din yung mga bata. Correct. So magkabalik po natin. Pag-ani mo naman ang ulo ko kasi Okay, parang sige. medyo uminit yung ulo ko. Ayun. More sayang kwentuhan with friends of Vision sa pagbalik po ng Think Talk Tea. Yes, alugbati na naman. Shout out! Paano ngayon? Yes. Paano ngayon? Yes. Yes! Todo na to. Yes. Todo na to. Sa ating mga sobrang pasabog na mga titos and titas and loyal and avid katsaa from all over the Philippines and all over the world. Tulad ni Irish Barbarona from Al Ain, UAE, Suzette Santos from Hong Kong, Nang Abogado from Malta, Europe, Jazril Ebol from Kuwait, Jennifer Calizo from Ottawa, Ontario, Canada, Gemar Gestole from Valenzuela City, Clark Kenneth Bartolome mula sa Medicotech Incorporated, Elijah Blaite Rasinas from Mandaluyong City, Ukit Patuktok Souvenir Shop of Caloocan City, and Ami Directo from Valencia City, Bukidnon. Thank you so much. And of course, wag niyo po kakalimutan, pwede rin po kayo mag-super thanks. Comment below po. Meron po dyan parang $sign. Pwede rin po kayo mag-donate through super thanks. And once again, check out our upcoming Alugbati later. Hindi pa po tayo tapos. And check out our previous and past episodes kasi baka dun po namin kayo nag-greet. Thank you! We just want to say sa mga katsaa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Na-mention natin kanina, Franz, na you're also a songwriter. Yes. And I think that's what makes you, kumbaga, for me personally, stand out sa P-pop. Kasi hindi naman lahat ng susulat, hindi Yes, lahat ma'am. nagpo-produce. Ano ang involvement mo sa songwriting sa Cornerstone? Ako po yung nagko-compose, ako yung nagpo-produce, and Producer ka din talaga? yes po, ng As in, mga beats. nakaupo ka dun sa panel? Apo. Ako din po nagvo-vocal arrange din po. Nagulat po ako kasi meron din po pala akong gano'n na talent din pala. Kasi before, hindi ko talaga siya, wala talagang idea sa songwriting and everything. Parang, lang siya, fun lang siya before, hobby lang. Dati, gumagawa ako mga kanta, yung mga jingle sa school, mga gano'n, yung mga pang Nutri jingle, mga gano'n na mga, kumain ka ng gulay, ang papahaba ng buhay, mga gano'n. Mga gano'n lang before. So parang sabi ko, hala, madadala ko pa pala yung mga gano'n sa sa professional life. Tas siguro nag-start po yung songwriting ko nung nag-vision lang din po. Okay. Na-unlock ko siya, parang slowly. Nung debut, ang sinulat ko lang po dun yung parang bridge namin. Tapos, sunod-sunod na parang nangingialam na ako. Parang gusto ko, parang may vision ako. Wow, vision. May vision ako sa bawat kanta namin. Kunwari, may ipipitch na kanta po sa amin. Ganun po kami nung una eh. May nagpipitch na mga songs. So, ako, kunwari, napakinggan ko yung demo ng ibang artists or writers. Parang nakangati talaga ako. Parang kailangan ko mangialam. Sabi ko, kailangan maging meron akong parang standard ba or parang
meron akong gustong gawin, meron akong gustong sound na i-achieve dun sa mga songs para maging kami, Gets. gano'n. So, lahat ng songs ng Vision, right? Lahat, ikaw ang sumusulat. Ngayon po, Hindi na kayo kumukuha ng producers from parang na, kumbaga, pinipitch sa inyo, bumibili. hindi na po kami. Like, hindi na po nagwo-work sa'min. Siguro mga second year po or feel ko first year pa lang. May mga nagpi-pitch pong song sa'min like from other countries pa. Pero hindi na talaga like kapag kami yung nagre-record na nung mga demos na pinasa sa'min, talagang mafe-feel mo na hindi siya authentic, hindi siya yung parang gusto mo siyang i-release. May mga gano'n, yung mga kantang, parang feel mo hindi siya yung may puso, Right. For you, gano'n. at least for you. For us, yes, For for you. us. Kasi syempre for other artists, it still works. Yes, it still works. So ano, how does it work? So you write the lyrics first? Hindi po, melody po muna ako, tsaka hook. Melody and hook ka muna. Yes, hook po muna ako. Parang, Ano po yung hook? Explain mo kung ano yung hook sa kanila. okay, yung hook po, ito po yung napapakinggan nyo na paulit-ulit, yung parang Mm-mm. mag-stuck po sa utak nyo. Kumbaga, zimzalabim, zalabim, Yes, ganun. yes, mga Yun yung sample ng mga hook. Yeah. As a rebel love ka dyan. Pero yun po yung hook. So, dun po ko usually nag-start sa hook. Okay. Like, kunwari, yung single namin, yung Shit Sobrang Init. Yes. Dun po yung Was it last year? last year po. Last summer, right? Mga Yes, ganyan. last summer. Sample mo nga. Shit sobrang init, lagi na lang ako. Hindi ko kabisado. Ala! Shit sobrang init, lagi na lang naglalaro sa aking isip. Iba ang tama ko sa iyong bawat hirit. I don't wanna end tonight kasama hanggang sa panaginip. So binuo mo muna yan. Binuo ko po Binuo mo muna muna yan, yan. okay. So, ang ano po niyan, ang inspiration po niyan kasi nasira yung aircon ko. Totoo! No lies! Like legit. Jet, guys. Totoo yun. Nasira po yung aircon ko. Tapos ano ako, shit, sobrang init. Ganun ako ng ganun. Ang init ngayon. Tapos sabi ko, ay shit, sobrang init. Sabi ko, I'm onto something. Okay. Shit, sobrang init. Tapos, edi na, type na ako. Gano'n. Sabi ko, shit, sobrang init. So, paano ko gagawing song to? So, parang feel ko, i-relate natin to sa lahat ng mga makaka-relate or parang gawin natin yung context. Parang in love na medyo intimate. Gano'n. So, yun, gano'n na tayo. So, dun po, usually, gano'n ako magsulat. And then from there, after making the like melody and hook, then that's when you like write the lyrics. Yes. Kumbaga yun na the po. words. Yung verses. Yes. Okay. Doon na po yun. After Susunod na. nun, do you also know how to play instruments? Yes po. Ano po ako, may MIDI po ako, MIDI. Sa mga ano po, sa mga di po nakakalam, yun po yung parang, isa po siyang accessory. So parang virtual instrument po siya. Na kapag pipindot-pindot ka, may magpe-play ng music. Parang kunwari, piano, gano'n. Parang may mini piano yung MIDI na yun. So, dun po ako nag-compose ng mga beats, ng mga, pero initial beats lang yun. Nagpapatulong pa rin po ako sa mga like, beatmaker, yes, yung mga topliner, talaga. ganyan, Like, si Kuya Cursebox, sina Kuya Teo. So, yun po. So would you say, anong masasabi mong klase since you're the like songwriter, producer, talagang ikaw yung gumagawa ng musika ng grupo nyo? What would you say is your, what's that term? Signature sound. Syempre, iba yung kay SB. Diba? Iba kila BGYO. Diba? Iba yung sa inyo, iba yung sa Alamat. Anong masasabi mong sound nyo na nagde-differentiate from other male groups? Ngayon po siguro, sobrang na-nail na po siguro namin yung sound na very street kalye music na inspired ng mga hip-hop, R&B na OPM. Like yung mga napapakinggan natin sa streets. Katara yung di magiging sa'yo para sa streets. Mga gano'n. Kasi mga gang-gang, mga youngsta na music. Gano'n. Ganun yung musikahan nyo, masasabi mo? Yes. Parang dati po kasi di-discover pa rin, nag-explore talaga kami ng music namin. Like, dumaan kami sa EDM, yung mga stray kids na as in yung talagang power na parang may pinapatunayan sa buhay na. I think laman lahat ng grupo ganyan Dumadaan sa moment na parang nag-e-experiment. Ano yung magki-click or ano yung magiging sound natin. And then eventually, you reach a certain point and you're like, okay, this is
We're gonna stick with Yes. this. Yun Okay. po, yun din po yung nangyari sa'min. So, nag-try din po kami ng bubblegum pop, gano'n. So, hanggang sa talagang nung ni-release namin yung Sandal na kanta po namin, ang daming comments na, "Uy, bago 'to sa P-pop." Sabi niya, "Sila pa lang yung P-pop na ganito yung sound. Sila pa lang yung P-pop na ganito Ito yung yung ni-release in ano." 2024, di ba? Early Yes 2024. po, yes po. Tapos, ayun, parang naano namin na lahat din ng members comfortable sa gantong genre. And feel ko yun yung parang strength ng lahat. And sa performance-wise naman, lahat po kami parang okay kami dun sa genre na na slow na R&B na medyo sexy. Sample nga. Hindi sample nung kanta, Sorry, gago. sorry. Hindi ko sample mag-sumexy ka. Sabi ko sample nung kanta. Nakakaloka sorry. to. Okay, go, sandal. Mali, okay. And cue. Sandal lang, sumandal ka na lang, sabay sa agos ng problema. Dito lang ako para masandalan mo lang. Lumapit ka sa akin at yung sandalan. Bagay sa mga ganyang bosesan, mga ganyang kantahan. Oo. Thank you po. I think you can stick with that. Pero so kunya, as a songwriter, you also write for other people, right? Yes po. Like who? Aja, But Aja is so like bubblegum pop. so different po talaga. As in, pero yun po kasi, feel ko, sobrang dali lang sa akin na mag-write ng mga bubblegum pop, mga Ano pop ba kanta mo songs. sinulat mo sa kanila? Lahat po. Lahat! Wait, ano yung gusto ko sa Aja? Ikaw sa mulat pala nun. Okay, ano Wait, yan? bigyan mo ako sample ng mga ano nila. Best I love you cause you're the Yun yung una nila, di ba? Eh, yung una po nila is, di matorpe, sana di Hindi, matorpe. Best I Love You. Anong after Honey, nung be my best? lady. Anong after nung Best I Love You? Ako na ang piliin. Oh, Best I Love You ata yung Deadma. Best I Love You tsaka Deadma, I like. Okay, yan po. Very ano sila, bubblegum pop Yes naman. po, Yung very parang bubblegum. sibling group sila ng Vision, pero mas bata. Talagang Yes mga po. baget. Like minor de edad level. Kasi sino ba? Sino bang minor de edad doon? Si Alex. Si Alex. Minor de edad pa si Alex. How old are you? 14? Yung 14 ako, Oo magpopogs pa nga. akong gano'n. Diba? Ano to? Ba't ka nandito? Ginagawa mo dito? Ba't ka artista? Ganun. Pero gagaling sumayaw din mga bata Magaling. natin. Tsaka Sobra. mga cutie pie talaga yung mga Aja. Now, you're also trying to write for other soloists, if I'm not mistaken. Yes. Like who? Ako, last year, nag-try po ako magsulat nag-co-write po ako with Zephanie. Zephanie. Kasi Yes. same management Yes. kayo. And syempre, bestie-bestie ko rin po yan si Zephanie. Si Zephanie, bestie mo. So, yan, very open lang din Uy, po Zephanie, siya. baka naman gusto mo Think Talk Tea. Oo nga. Ito ma. And then, Ayun po, Zephanie. try mo kaya magsulat para kay Yen Constantino. Joke lang. Joke lang. Ito na nga po. Ito na. Kay Ate Yeng, si Ate Yeng po, as in, idol ko po talaga si Ate Yeng. Diba nga? Sa songwriting din niya po, as in, yung mga kanta niya, yung mga, sumakay ako sa jeepney, mga ganun niya. As in, inspiration ko rin po siya sa mga kanta ko for Aja. And, nung pinakinggan niya po may moment po kasi na, nandun po siya sa Cornerstone. Tapos nagkaroon po siya ng chance to listen to my demos, my Si songs. Yong Constantino? Yung Constantino. Anong feeling? My God, Ganun ako talaga, ganun ako habang nakikinig siyang Oo, ganun. parang yung pet mo talagang nakaganyan siya eh. Siyempre, Yeng na yun. Yeng na yun, diba? Tinabihan ko ng Yeng Constantino. Parang si Yeng Tapos, Constantino. kikinig siyang ganun, Tapos ako ganun. Tapos feel ko, alam siya, baka ngik-nyak yung mga sinulat ko, gano'n. Oo. Baka i-judge niya, gano'n. I'm sure in her mind, just like, hindi na judge na in a good way. Parang, In a good parang, way. Pero pwede eto to. na po ang tumatak po sa akin. Kay Yeng Sabi Constantino. Oh. Ang sabi po ni Yeng Constantino, ang nag-iisang Yeng Constantino lang guys sabi niya sa akin, alam mo, ang galing mong gumawa ng hook. Matinis ang boses. Ay, ganun. Sorry. Matinis ang boses na isang Yeng Constantino. Okay. Alam mo, isa kang galing mong writer talaga. Oy, that's ano tawag nito? Ang laki noon. Branding yon. Kumbaga parang tatak yan. Oo. Kumbaga isang compliment. Yes. Talagang after ko marinig yun, sabi ko parang na-validate yung buong pagkatao ko. Oh my As in, God. sabi ko, tapos Oo gusto kong nga. parang nilalambing ko sa kanya na what if magsulat po tayo together? Oh, ba't hindi?
Feel Bakit ko hindi? feel ko po Soon, soon. 'no? Oo. Sino ba yung sa Cornerstone? So, siyempre sa Cornerstone, lagi kang nasa Cornerstone. Opo, siyempre Daming artista araw-araw, diyan, oh, 'di ba? opo. Anong atake 'pag nakita mo, "Ay, si Sir Piolo," or anong ang galawan sa Cornerstone office? Siyempre hindi ka magpapaka-panay-panay dun, siyempre yung Mm. kunwari idol mo dati, kunwari, Oh. example, Catriona. Oo, Siyempre ano ang yun, tangkad niyan. tangkad. Ako po tuwing like true to, tuwing pupunta po si Miss Catriona sa Cornerstone, ta's nandun po kami, lagi ako nakagano'n, yung sulyap-sulyap lang, yung parang hindi ba, Sa hindi gano'n, sabi ko dapat ah. sulyap-sulyap lang ba. Hello po, gano'n, kasi sobrang yung arrive po lagi ni Ate Catriona, sobrang alam mo yung parang si Mama Mary laging papasok, Pero 'di ba, tikete very gano'n. very parang ano 'to, nakasabay ko yan sa eroplano, parang very ano siya, parang royalty ang Royalty, atake ni Catriona, 'no? prinsesa, Oo, gano'n, ma atake ni Catriona. 'di ba parang yung luluhod ka na lang ng gano'n na para habang dumadaan siya, luluhod kang ganyan. Tapos ako tuwing nakikita ko talaga siya, as in feel ko nagpa-panic yung loob-looban ko. Pero hindi mo siya papakita kasi ano ka co-artist, eh. Oo, yes, yes, So yes. Kanino kailangan ka na sa starstruck bukod kay Catriona? siguro kay ano din, kay Kuya TJ tsaka kay Ate Ay, KZ. oo, iba din naman talaga ang mag-asawang Totoo, yan. like sobrang idol ko din sila, ta's yung arrive din nila premium din, eh. Talaga? Premium tsaka pero mabait. Alam mo yung Mm. premium pero at the same time, grounded sila. Yung pamilya lang na sobrang alam mo approachable gano'n. Mm. Ay, Lalong fan 'to ni TJ Monterde, grabe sobrang fan siya ni TJ Monterde, I swear. Sabi niya, "Miss Kring, pangarap ko po talaga mag-guest sa TikTok si TJ Monterde. Please make it Ayun happen." na, ito Ito na, na, ayun na. baka naman Cornerstone, I-promo baka siya. naman kung gusto mag-promo dito ni TJ Monterde, baka Ayun din naman. po si Kuya TJ, Uy, tignan mo nag-ano naman si din po TJ, ang siya. dami niyang pinagdaanan bago siya maging ano, 'di Totoo. ba? Hindi siya bumitaw. Yes, ang dami din niya as in tuwing may ano din po siya, like may chance din po na makausap po namin siya. Like yung mga wisdom niya po about sa Hmm. journey niya sa music, sa OPM, talagang tini-take po namin yun by heart. Hmm. And nagkaroon din po ako ng validation from Kuya Oh TJ. my God, anong sabi ni TJ Monterde Ang ganda daw sa'yo? po nung KNT na song po namin. Sample mo yung KNT. Sabi nila, "Ano yung KNT?" Sabi ng mga taga-Tsaka, "Ano po KNT! yung" KNT Kanta ng Tanga. Oh, yes. Yun yung mga ano mo, eh, 'no, "Shit ang init," Ah. "Kanta ng Tanga," "Saksak Puso." Ba't ang hilig mo yung mga ganyang mga titles mo? Galit lagi, Oo gano'n. nga, Pero pinaglalaban yun lagi. Kanta ng Tanga, yung, ikaw pa rin pala ang hanap-hanap, ikaw pa rin pala gustong makayakap, ikaw pa rin pala ang aking pangarap, ikaw pa rin pala. Yan, pang mga ano, pang Mm. mga marurupok. Oo nga, tama. Yes. Sino ang bigyan kita ng tanong, sino yung pangarap mong sulatan ng kanta? Ano na tayo, 'di ba? Mamaya i-manifest mo 'yan, pero sino yung pangarap mong masulatan ng kanta? Yung real talk lang ba? Bini. Totoo. Like, vocal din naman ako online about it. Parang sabi ko, gusto ko talaga magsulat ng kanta for Bini. Pero nahihiya lang ako, parang sabi ko, talaga ba? Parang, Wag mong mamaliitin ang sarili okay, mo. okay, okay. Gumawa ako ng music video for Bini, itsura ko 'to, 'di ba? Yes, Hindi mo yes. isipin. Okay, yun. As in, oh my God, let's make it Yes, let's happen. make it happen. Tawag ko si Direk Loren, cellphone ko. Uy! Charot, joke. Si Yun. Jonathan Manalo magi-guest next week, Hi! next month. Sabihan natin si Jonathan Manalo. Jonathan, may Miss kilala akong Jon. songwriter. Baka gusto mo for Bini, Yun, pero sinasabi din po kasi ni Gwen na Ay, kasi close magpasa kayo din. sino close mo Yes. sa Bini? Si Gwen po. Bakit kayo naging close ni Gwen? Kasi po, matagal na rin po kaming close. Okay, Before we were fan. Nung P-pop ko, siguro nung Nung unang araw? P-pop con, yun. Parang dun na po kami get in touch. Yes. Kung gagawa ka ng kanta for Bini, ano ang atake? Very sila din. Na Mm. feel ko sobrang strength nila yung bubblegum pop at the same time may pagka-tropical na elements. So gusto ko gawa ng ganong atake din na kanta na tropical. Kasi feel ko sila yun, eh. I won't be surprised if like in the next few
like next year, may kanta ka na ng ano. Sana Kasi feeling po. ko yung mga manonood dito, yung mamanifest yun for Ay, you. I'll manifest with you guys. Marami kang magagandang sinabi about mga artista and whatever, pero alam naman natin sa showbiz, hindi lahat yun mga parang walk in the park, hindi lahat mababait, hindi lahat. Meron ka bang experience na parang feeling mo, ni-look down kayo as P-pop na artista? Meron. Sino? Kilala mo. Ay. Hindi ko naman close siguro. Sana. Sana, oo. Hindi naman si Mela yan. Hindi naman. Hindi naman si Ma'am, si Si Ma'am Ma'am Chief. Oo. Hindi. So, di mo without naming names, Mm. bakit ano yung feeling mo bakit kayo ni-look down? Anong nangyari? Feel ko meron lang siyang may mindset siya na parang, eto na ako. Mm. Ito lang kayo. Mga ganon. Mm. Hindi namin siya hindi namin siya Ka-cornerstone. Hindi namin siya ka-management. Iba siya. Oo. So, nag-guesting kami sa isang TV show. Oo. Okay, off-cam. Okay. Behind the scenes na. Daan kami. Syempre kami, like, talagang practice namin is bumabati kami na, hello Yes, po, yes, ganyan. yes. Tapos, ang ate mo, ganun siya, hello po, ganun lang siya. Ay! Ganun siya. Alam mo, kung hindi naman niya kalala kayo, pwede naman kayong ngitian. Bakit kayo hirapan pa? Parang feel ko talaga na, dun po namin na feel na, ay, may mga ganito pala talaga sa industry na hindi siya maiiwasan pero ang sad lang na Mm. parang pare-parehas lang naman tayo ditong tao, gano'n. Mm. Parang hindi naman din nakakabawas ang pagkatao yun na maging mabait or parang maging ano lang, parang yung approachable lang ba or like maging makatao, gano'n. Mas marami ka lang commercial sa'min, pero darating din, Ah, 'di ba? true, Darating din true. kami diyan. Mm. But anyways, magbabalik po natin, talagang nandito ka para mag-promote ng ano eh. Nandito ka talaga para mag-promote. True. Hawakan mo naman yung kamay ko. Sorry po. Hindi talaga siya para mag-promote ng concert. So, Opo, pag-usapan natin yes, yan na dahil may concert ang Vision na sana naman ay hindi makancel ang venue. Hindi na yan. Kasi kayo na yung cornerstone na yung promoter. Oo. We'll talk about that po sa magbabalik po ng Think Talk Tea. Maraming salamat sa mga katsaan namin na patuloy na sumusuporta, nanonood kahit ilang oras ang aming podcast, ang aming video. We're truly, truly grateful to you guys. Thank you so much for your love, for your engagement. You always comment. And for that, malait na bagay nilang para batiin namin kayo. So, hello po, mabuhay! To Rowena Fiher from Abu Dhabi, UAE, Anne Grundy from the UK, Maki Besana from Macau, Butch Lopez from Doha, Qatar, Rodel Corteza from Darran, Saudi Arabia, John Paul Adrian Alzado from Camarin, Caloocan City, Patricia Desate from Calamba City, Laguna, the VAs, hello po sa mga VAs ng Virtual Dental Offices, Liza Yasa from Davao City, and Trebmar Nawid mula sa Cagayan de Oro City. Gusto niyo rin bang mabate, katsaa? Nako, don't worry. Pwede po kayong mag-comment below with your full name and surname, at saka location po kung saan po kayo nanonood. Pwede rin po yung pabati niyo yung mga opisina niyo kasi alam ko may mga nanonood na nakikinig po ng Think Talk Tea sa mga salon, sa mga spa, sa mga opisina, sa mga tricyclean, sa mga bus stations. Thank you so much po. And please make sure to always check out our previews and future videos kasi baka dun din po namin kayo nabate. Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel at syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Bago natin pag-usapan ang iyong concert, ako meron tayong phone-in question from Korea. Ay! International Talamak ang AI ngayon. Yes. So, there's one point of AI na talagang silang gumagawa ng kanta. Right? So, that's, it would be hard to stop that. Yeah. But there's also that part of AI where parang AI training, ginagamit nila yung boses mo and those things. What do you say about, what's your thoughts and opinion about that? Ako, parang feel ko may downside tsaka may good side siya.
ang good side niya is, well, hindi naman din natin mapipigilan yung pag-advance ng technology. And I feel like it will be part of our lives na, I mean, going Moving forward. forward, yeah. Ang sa akin lang, ang hindi ko lang din talaga parang support is parang kung dahil sa dali, sa access or dun sa pag-prompt lang ng mga bagay-bagay na nakakagawa na ng something. Parang feel ko na invalidate yung somehow, yung hard work ng mga songwriters talaga. Like, yung from zero talaga eh. Kasi hindi biro din ang paggawa ng kanta. And with the AI, parang sobrang dali na lang niya Sobra. ngayon. And yung iba kakaroon pa ng revenue dun Yes. sa paggawa ng AI. Sa Yes. sobrang daling process. Ang feel ko medyo unfair lang sa part ng mga yung artist talaga na parang ginugugol na yung buong buhay nila for songwriting, pag um, pag-release ng mga kanta. Mm. So, yun, parang huwag niyo naman kaming tanggalan ng trabaho ba, parang kasi ano rin yun eh, parang feel ko part din yun eh na okay lang siyang maging like assistant. AI can be used for help, pero hindi na para palitan yung mga tao talaga. But you know, it also happens not just for songwriting, for Mm. writing, painting, Mhm. video editing, Yes, right? yes, Like may yes, mga yes. short dramas na nga na purely AI. True. Kaya talagang bumagsak na yung like in China, di ba sobrang sikat ng short vertical dramas? Wala na. Ngayon, they cut AI. off 70% of the production because Wow. AI has taken over. Shish. Because it's happening. And it's almost like inevitable. The Yeah. same way that social media was Yeah. inevitable, internet was inevitable, Mhm. cryptocurrency was inevitable. How do you plan to adjust? Anong gagawin mo ngayon? Like anong plano mo kasi as a songwriter, yun yung kabuhayan mo eh. How do you think you will adjust given that ang bilis ng advancement True. eh? Ako, ang masasabi ko lang diyan, guys, gumagamit daw yan ng tubig. Eh, wala na nga tayong tubig sa mundo na 'to eh. So, tigilan niyo na. Hindi, pero ako po feel ko, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, puwede siyang maging assistant, puwede siyang maging guide lang, puwede siyang maging help, pero not purely na umasa tayo sa AI. Kasi iba pa rin talaga yung gawang tao. Yung may puso. Mararamdaman niyo eh, mararamdaman niyo sa like output kung AI ba 'to or not, and mararamdaman niyo authenticity ng isang, output, be it music, videos, and everything. Iba yung gawang tao, iba yung gawang AI. AI. No, more than doing music. I know that syempre may mga na-mention mo, I mean off cam na may ibang-iba ka rin parang gustong i-pursue. Yes. Like what? Theater. Theater! Yes, gusto ko, Tas fantasy energy. ko talaga. Theater! Anong klase? Nanonood ka ba ng theater? Do you like Yes po. watching? Ano yung mga paborito mong mga theater productions? Dear Evan Hansen, Wicked, Yung Evan Hansen Philippine yes, version, right? nanonood po ako. Sila yan eh, di ba? Sino nga ito? Benedix Ramos. Si Benedix ba yan? Hindi po. Hindi, Yung po, galing po sa ibang Australian po 'to. Pero, so yung nanood dito, yung nanood ka dito, Apo. white people sila? Yes, white people sila. Wow! Okay. Tapos ayun, Les Miserables, Oh. Hamilton, yun. As in talagang parang feel ko 'pag nanonood ako ng mga live na musical Performance. theater, na talaga ako parang kinikilabutan ako. Tapos parang gusto ko talaga maging part ng production. Theater. As in gusto mo maging artista, theater Gusto actor. kong kumanta. Musical theater Yes. actor. Oh my God. So baka naman may mga producers Kaya dyan na gusto naman. mag-cast. Opo. Pero may time ka ba? Kasi grabe yung, Yun nga. grabe yung rehearsals nila ha. Totoo. Like, yun din yung po yung sabi ng manager ko na iba din yung dinedemand na time ng theater. Na kailangan mong present ka sa mga stage rehearsals and Sobra. everything. Kasi kailangan choreograph lahat. Kasi ano lang yun eh, hindi naman siya katulad ng film na cut. Yes. Tuloy-tuloy siya. So, kailangan, siya, like, aral talaga siya. So, yun po. Ngayon, gusto ko siyang i-try this year. Pero naka-map out na po kasi talaga yung schedule namin this year. So may mga plans na rin po beforehand. And
Pero kung merong mag-open, siguro na schedule, try naman. Kasi Mm. gusto ko siya talaga. We'll look forward to that. Naisip ko lang ngayon, alam mo kung sino kamukha mo? Sino Sabi po? kasi ni Jimmy, ang kamukha daw niya si Ravi from VIX. VIX. Oo. Yes. Pero for me, Golf Kanawut. Oh! You guys know him? He's a BL actor. He was Sa a BL Thai. actor in Korea. He's in Thai. Thailand. But now he's like in the mainstream. Kasi I hosted for his fan meeting. Really? Hawig mo siya. Pero, Totoo. hindi naman sobrang perfect. Pero hawig mo siya. Gets. Pero pag Marami na-offer, na po parang Golf? nagko-comment. Oo, sobra. Opo. Sobra. Pag na-offeran ka ng BL, pwede ba? Ako, okay lang ako. Oo, Hindi ko feeling lang ko, alam. pwede din. Yeah. As a soft boy. Opo. Oo, no? Pero feel ko yung sa, hindi po siya sa idol, Hindi din. Dami na ko rin kasing True idol din. na True pwede. din naman. Pero okay lang. Ako, okay naman. Chiki. Tayo sa Chiki. Okay, so now let's talk about your concert. Mhm. Tell us about it. What's your concert and when will it be? Okay. Kalawakan The Evolution. June 27 sa New Frontier Theater. Okay. Parang part 2 po siya nung first concert po namin. Mhm. Yung first concert po namin, nangyari po siya nung February 28 sa SM Sky Dome. Parang ano siya, parang part Part 2. 2. Okay. Yes. So that concert nung February 28, and Mhm. thank you pala for inviting Ay, me. thank you Pinapunta po. ko ang staff hindi ako makapunta, pinapunta ko. Shout out kay sobrang fan ng Vision. Yes po, nakita ko Mark nga Joshua story. Hidalgo, gumagawa siya ng mga edits ninyo. Opo. Like, sobrang hardcore Vicky Opo. siya. So, dapat pupunta siya ngayon, kailan nasa La Union siya kasi nakatira. Oh. But, so I was like, okay, this is my treat for you for doing so well on TikTok T. And then he was like, he went crazy. So, like, my God, it's such parang dream come true for him. So, ano mga pwedeng abangan ng mga fans ninyo? Or, kunyari, hindi man yung fans, ngayon lang naging fan nyo. Dahil because of nanood sila nito, naging fan. Parang kung gusto ko silang panoorin, ano ang pwede nilang abangan? Siyempre kami, pasabog na performance pa rin. Mhm. As in, like, mga death-defying. Ay. Joke lang. Oh, ganun ba kayo? Yung sabit-sabit na gano'n? Pilipinas Got Talent pala. May mga apo-apo na gano'n. Pero yun nga yung sabi ko gusto kong sa solo prod ko may kumakain ng apoy. Try mo. Di ba? What if? Bakit kayo? Okay sa drag queen, yung may mga parang, let it go. Yung may mga parang may mga snow na gumagano. Okay sa sabit. Sa Sabit, pababa. Oh, Tapos ganun. umiikot-ikot pa gano'n. Yun, pero yun, expect nyo po na may mga special guest kami this time. And of course, yung music din po namin, i-perform po namin yung mga songs namin and mga covers din. Nag-covers din kayo sa concert Yes po. nyo. Okay. Syempre may mga solo performances, may mga group performances. Meron din ba silang mga chance magka-hi-bye? Mga Meron. high touch? This time po yung po namin, fan benefits, parang in-all out po namin. Meron kaming Dinner with friends. Sarot. Hindi. Uwi ng bahay si Waltri. Uwi si Patrick. Ganun. Oo, ganyan. Meron po kaming, anong tawag doon? Yung before, sound check. Sound check. Kalimutan ko. Yan, meron po kaming sound check. Meron kaming hi-bye. Hi-bye. Meron po kaming photo op. Oh, yes. Ang lahat na. Meron din po kaming Free poster, I suppose. free poster, yes. Na-sign, Free poster, ganyan. tsaka Time. photo cards. Photo cards. Yes. So, ayan. As in, pagka-uwi nyo, talagang parang sulit na talaga. Okay. And if they would like to watch that, they just go to your social media accounts, I suppose. All right. You also have an upcoming song or a new song Release na that po. released na. Apo. Tell us about it also. Siyempre, ikaw rin sumulat nito. Yes. Yung title track po namin ng album po namin. Second album po namin is Pasakalye. And yung title track po niya is Pelikula. Dahil ba film major ka? Yes. Parang feel ko nga, full circle kasi nagawan ko rin siya ng kanta. Yung Film major pelikula. po siya from what school? Mapua. Shoutout sa mga taga Mapua. Mag-shoutout ka. Shoutout mga Mapua. Sana buhay pa kayo. Alam kong malaki lang yung mga eyebags nyo kasi syempre yung yung natin dyan hindi biro. As in 1 year, ilang kami sem ata 4, 5. Oo, naman. Totoo. Nung time ko.
Okay. Apat. Hindi ka pa graduate. Hindi pa ako Thesis na graduate. lang. Thesis na lang po. Okay. Ayan, shoutout sa inyo. Sana buhay pa kayo. Okay, thank you. Mm. Yun. Yung pelikula po is a song about sa mga first meet. Sinaranasan ko po siya talaga before. Mm. Na yung magkaka-crush ka, tapos parang babagal yung mundo. May cinematic effect. Yes. Na parang mag-slow-mo yung lahat ng moment, tapos siya lang makikita mo. Yan. Nangyari po siya sa akin dati. And sabi ko, what if gawan ko to ng kanta? What if gawan ko to ng something na yung parang i-describe kung ano yung feeling nun ng ganong moments. Alam mo, meron akong vision ngayon. Ay, Vision! no pun intended. Pero ngayon lang, habang nagsasalita ako, meron akong na-imagine na parang feeling ko dumownload siya sa akin ng ganyan. Na parang feeling ko in the future, there's gonna be a musical play, ikaw gagawa ng lahat ng kanta. Gusto ko rin po Won't yan. that be a dream come Fantasy true? din yan. Diba? Kasi you write songs very well and then you write songs that have stories. So I think posible na, for example lang, ang title ng kanta is pelikula, songs written by Franz Chua. Baka naman, Franz Chua yan. Tsaka, yung feel ko, fantasy ko rin yun kasi yung... Ayaw mo naman fantasy? Ay, sorry. Yung music video po namin ng pelikula, ako rin po yung nag-initial conceptualize din po noon. With Charlene San Pedro. Yes, siya po ang leading lady po namin sa music video. Sino yung parang partner niya? Lahat po kami. Okay. Kumbaga yung concept po is per genre, per member. Nice. Ng mga first meet. Love it. I love Ako po it. horror, ganon. Ay, Ano po ako, zombie na in love sa tao. Nice. Ganun. Tapos yung, kunwari, si Sam, action naman siya. Carto Dalisay, mga ganon. Tapos save niya si girl. Mga ganong concept. Ganda. I really hope you guys would, if you don't know who Vision is, I really hope you guys would check them out after watching this episode. Not just because, they have really good music or anything, but I think it's very important that we explore OPM. Yeah. Hindi lang yung mga nakasanayan natin and True. everything. Of course, yung Constantino, TJ Monterde, dyan na yan. Mhm. Pero meron din po tayo mga bagong usbong na mga artist na nangangarap, mga bata, na talagang gusto rin nila ibahagi sa buong mundo ang kanilang talento. So please, how do they get in touch with you? What's your social media accounts for Vision? You can follow us on VXON Official para sa mga updates sa Vision. And syempre, yung mga songs po namin, available na po yan sa lahat ng streaming platforms, Spotify, Apple Music, ano pa ba? YouTube Music. YouTube Music and everything sa lahat po. Right. Okay, Franz. So, bago tayo magtapos, eto na. Maraming gusto mong mag-try na to. This is what we call our manifestation table. Okay. Put your hands here. Okay, so, we have to believe in the power of belief. If there's anything in your life, without a doubt, walang hint ng doubt na ano dapat you really truly firmly believe that it's possible for you, it's gonna happen. So if there's anything, you have a vision, goal, dream that you would like to create into a reality, what would that be? Let's manifest together for you. Hit songs. Vision in Philippine Arena, sold out concert. Vision in Coachella. Wow! And Vision World Tour. Yes, let's make it happen. And how do you see yourself 5 years from now? Siguro po, ayun, nagkakape Ay. habang nasa veranda ng LA, California. Kasi world tour na po namin noon. Hey! Oh my Yeah! God! Oh my God! O sa mga kababayan natin dyan sa States, abangan nyo po ang world tour ng Vision. Yes. Tsaka sa mga nasa iba, ang dami kasi nating mga viewers, obviously, nakita mo sa Alugbati, Oo, di ba? From dami. all over the world. So, abangan nyo po ang Vision kapag nagka-world tour na sila dyan. But you really have to believe in it in a way na walang Doubt. ounce of doubt. It has to be like clear in your mind. Like parang andyan na siya. Yan na siya. Ayan. It's already there. It's just you just have to reach that frequency until it matches Right, yours. right. All right. And of course, do you have any message for the people who dream of becoming P-pop idols? Siguro, ang masasabi ko lang ay wag. Wag mo subukan. Siyempre, kung dream tama na talaga, Oo. I mean, believe in yourself. Yes, Talagang yes. kailangan naniniwala ka muna sa sarili mo bagong ibang tao. And hindi magiging madali yung journey.
sa pagiging P-pop idol and Mm. pagiging artist In in general. general. Parang marami kang pagdadaanan, pagod, physically, mentally, emotionally. As in, sobrang dami. And kung gusto mo siya talaga, kung nasa puso mo talaga yung pagiging idol or making music, kailangan mo siyang i-champion. Kailangan mong maniwala sa sarili mo at 'wag mong kalimutan na may mga taong magsu-support sa'yo kasi sila din yung tutulong sa'yo para umangat ka. Right. We Yeah. love it. We love it. And we really hope to see the success of Vision and of course all of the other P-pop groups. Thank you so much, of course, to SB19, Thank of you, course to SB19. Thank you, Beanie, and for all Beanie. of the other groups who have ano tawag ito, shown that it's possible. In a sense, Yeah. paved the way, shown it's possible. And also sa mga ibang mga P-pop groups na for so many years kahit hindi pa sila talagang ando doon sa rurok, hindi sila nagi-give up. I think it's very important we also give them the ano tawag dito, the cheers or the pat on the back na I Yes. know mahirap siya, but the Mhm. fact that you guys are still fighting and fighting for your dreams and still waking up every day Mhm. becoming the best versions of yourselves, I think that deserves a pat on the back and also a Tama. congratulations. Yes, and yun nga, gusto ko lang din po magpasalamat sa SB19 and Beanie kasi talaga like nakita din po namin yung struggles, lahat Mm. ng mga pinagdaanan din po nila. And na-inspire din kami kasi siyempre, kung possible sa kanila yung mga nakukuha Mm. nila ngayon, Mm. parang nabibigyan din kami ng hope na kaya din natin 'to. True. Yes. And with that, cheers once again, France. And thank you so much, everyone, for watching. If you have any comments, let us know in the comments section. We'd love to hear from you. And please remember, you are divinely loved, protected, and guided. We'll see you again next time. Bye.